Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa naging reaction at katanungan ni Attorney Yusek Claire Castro. O eto mga DDS, kung mapanood nyo ang bidyong ito, ewan ko na lang kung hindi kayo magising sa katotohanan. Ewan ko na lang kung matablang kayo ng kahihiyan. Kasi alam namin, kung makapagpuna kayo kay Mr. President Bongbong Marcos, wagas. Pero mahiya naman kayo kapag mapanood nyo ho ito. Kasi, ang tanong natin, itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, nagawa din ba ni dating Pangulong Duterte? O eto ho, panoorin po muna natin ito si Attorney Yusek Claire Castro. Tulog na tulog si H1D. Gising. Hello, gising. Joy Canonisado, nababagalan sila sa 4 months. Oo nga, tama, H1. Tanong lang natin, nakapagpabalik ba ng pera ang dating Pangulong Duterte mula sa Farmally? Parang wala. Nakapagpabalik ba siya ng pera mula sa ghost projects na inamin niya ng 2020? Para naman magising. Natin ulit. Ito, para may magising. Ano nangyari dito? Nakapagpabalik ba ng pera? Ito, ayan, Duterte says ghost projects rampant in DPWH. November 6, 2020. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. May na-freeze bang assets ang involved? Meron ba ditong nakulong? 6 years. 6 years. Diba? So, nag-hibernate eh. Wag ganun. 6 years. Walang nangyari dito. Sino ang nangako na tatapusin ang korupsyon? Diba si dating Pangulong Duterte? Ang anyari sa Farmally. Anyari dito? Wala. Dito pa lang, kapag pinintasan pa nila ang Pangulo sa mga nangyayari ngayon, na mapanagot ang dapat na managot, paano pa to? Paano nyo ito masasagot? 6 years. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte tungkol sa korupsyon? Hindi na niya ginawa eh. Ito sinabi niya. Pakita ko na lang. Nangako siya dito corruption to solve niya Duterte admits eradicating corruption, impossible. Nobody can stop corruption. Pero ang Pangulo Marcos ginagawa lahat para mapanagot ang dapat managot. At nakapagbalik na ng mga milyones mula sa kickbacks. Ito pa corruption won't stop. Nasaan na sinolve dati? Ano bang niya dito? Duterte campaign promise on corruption. Para magising naman yung iba. Ayan Ito Anong pangako ito? Itong napako. If elected president, give me about 3 to 6 months, I will get rid of corruption, drugs, and criminality. Yan Ito ang pangakong napako. Duterte vows to end criminality in 3 months. Tingnan natin, 2016 to. At least, ang Pangulong Marcos may ginawa. Ito. Namayagpag pa nga dito sila, Michael Yang, Farmally, na-tolerate pa. If elected president, give me about 3 to 6 months, I will get rid of corruption, drugs, and criminality. Diba? Budol. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ngayon mga DDS, sabihin nyo sa amin kung sino nga ba talaga ang budol. Diba? May pangako pala si dating Pangulong Duterte. Kaya magpasalamat nga ho tayo na dahil sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, dito talaga na yung taong bayan. Lumabas tayo, nanawagan, napanagutin ang mga di umano sangkot. Diba? Pinakinggan ho tayo ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Inaksyonan niya ho talaga. 'Di ba? Kaya puna kayo ng puna kay Mr. President Bongbong Marcos dahil dito sa usapin na korupsyon. Ano nga ba talaga ang kapuna-puna? Yung panahon ni tatay nyo, alam niya may korupsyon, pero inaksyonan niya ba? Yun yung tanong natin. 'Di ba? May nagsauli ba? Yan ang tanong natin. May nakulong ba? Yan pa rin ang tanong natin. 'Di ba?
O dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Mga milyones na ang sinauli. Di ba? Yung mga di umano, ayan, nakadetain, nakakulong, habang gumugulong ang investigasyon. Di ba? Oh. Kaya kung may hiya pa kayo, may hiya na bang kayo? Di ba? O, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.